welcome back to another episode of Pretty in a Podcast. I'm your host, Steve Alvin. In this podcast, we talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and the notification bell para notified ka sa mga bagong episodes. Kung sa Spotify ka naman nakikinig, you can follow our podcast sa Spotify by going back to the main page and then click nyo lang yung follow button. You may also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen. Ngayon, itong mga nakaraang linggo, sobrang ingay ng pangalang Alvin Aragon. Hindi akong Tito Alvin, no? Ibang Alvin to. Ito si Alvin Aragon. So, following the appearance of his wife sa isang sex bomb concert, nabulabog ang social media sa mga salitang binitawan nitong si Alvin. People started calling him as self-righteous, some called him controlling, at meron din naman mga taong sumusuporta sa mga sinasabi niya or mga ideologies niya. So this week, pakinggan natin yung mga sinabi niya sa mga interviews niya kasi meron nakailang interviews siya sa Boy Abunda, sa YouTube, and sa Abante. So marami siyang naging interview. Pakinggan natin yung mga interviews niya na yan and in my opinion, I think those interviews were problematic. Ipi-play ko yung clip ng video ng mga interview niya tapos I'll say what I think about it. Ayos ba yun? Ha? Okay. Sige. Simulan natin sa mga statement niya about women wearing sexy clothing. Okay. So here is the first clip. Pero kapag ikaw, labas ang cleavage mo at saka legs mo, ano isipin ng lalaki? Diretsahan Ano yun. mararamdaman ng Tama. lalaki? Kaming mga lalaki, visual kami. Diretsahan. Na-stir up ang aming sexual desire when we saw cleavage at saka legs. Kung lalaki ka talaga, yun talaga yung... Kung lalaki ka feel mo, talaga. Pero kung hindi ka diretsahan. lalaki at Oo. bading ka, Iba, wala ka iba. talagang... Walang mali wala sa kang sa'yo yun. cravings sa babae. Okay. Bayan. First of all, totoo naman, no? Yung mga bading, yung mga bakla, wala naman talagang craving sa babae yan. No. On that part, I totally agree. Kapag may babae naghubad sa harapan ko, tatampaling ko talaga kaliwat kanan, tapos babalutan ko pa ng tuwalya. Ang hindi ko lang masakyan sa sinabi niyang to is, bakit biglang naging kasalanan ng mga babae kung quote-unquote na-stir up ang mga sexual desires ng mga lalaki based on what they're wearing? First of all, not all men will have heightened sexual desires kapag nakakita ng cleavage or legs. Hindi lahat ng lalaki nararamdaman yan. So, Alvin, making a blanket statement like this on behalf of all men is absolutely wrong. Yung mga taong nagkakaroon ng sexual desires pag nakakita ng cleavage at legs, no, ang tawag sa kanila, bastos. So siguro, dapat ang sinabi ni Alvin dito is kaming mga bastos na lalaki na stir up yung sexual desires when we see cleavage and legs. Tama naman ba? More appropriate. Kasi when women wear something revealing like showing off some skin, some legs, or cleavage, it doesn't necessarily mean na naghahanap sila ng kasex or kalandian. Especially sa context ng sex bomb. They are performers. Part ng trabaho nila to sometimes wear revealing clothing. So if men, like Alvin, sees them as objects of sexual desires rather than talented artists, wala sa babae ang problema. Nasa lalaki. Okay, move tayo sa next clip which is still connected to the first one that we've watched. So, panoorin natin to. May damit kasing gagalangin ka. Pero may damit nakita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking magnanasa. Kung maayos ka manamit, maraming lalaki gusto makakita ng cleavage at saka legs eh. Kahit nakasitro ka pa. Oh, anong sabi ni Jesus? If you look lustfully at the woman, you are already committed adultery in your heart. So, parang sinasabi mo, yung mga... Tignan mo pala ng pag tumitingin babae yan, na no? nagnanasa ka, parang ginawa mo na yung physical act. Okay, usapang cleavage pa rin tayo, no? Dito sa sinabi niyang merong damit kasing gagalangin ka, no? There is little truth to that. Parang importante kasi dito, context. Halimbawa,
pupunta ka ng isang job interview. Tapos naka-sleeveless ka o kaya naka-super duper mega micro mini skirt ka, hindi maiiwasan na magkaroon ng judgment towards you. Kasi you are not dressed appropriately. Ba? O kaya pupunta ka ng simbahan tapos naka-swimsuit ka. Of course, pagtitingin ka talaga ng mga tao. Pero that doesn't mean na may right ng ibang taong bastusin ka kahit nakaganong damit ka. Gets nyo? Sa sinabi kasi ni Alvin, yung paggalang na sinasabi niya, binabase niya sa damit ng tao. Kailan pa naging requirement ang damit ng isang tao para respetuhin mo siya? Para galangin mo isang tao? Hindi ba dapat you respect the person regardless of what they are wearing? Kaso mo sa damit pa lang, ginudge mo na. Also, sinabi din niya na according to Jesus, if you look lustfully at a woman, you are already committing adultery in your heart. So, saan ang kasalanan ng babae doon? Malinaw naman doon sa sinabi niya na kung ikaw, lalaki ka, and you looked at a woman lustfully, regardless of who they are or what they're wearing, you've committed adultery in your heart. So, clearly, ang may kasalanan doon, lalaki. Hindi babae. Sinabi din niya na walang lalaking magnanasa kung maayos kang manamit. I don't believe in that. Like, a single word of that, I don't believe it. Kung bastos ka, bastos ka. Regardless kung ano pa ang suot ng babae. Merong mga babae na maayos na manamit, pero kinakatkol pa rin sa daan. So, wag nating isisi sa pananamit ng mga tao yung ugali niyong bastos. Okay, medyo bibigat, no? Pero I'm sorry, real talk lang. So, panoorin natin naman yung next clip. Kung kanina nakafocus sa pananamit, ano naman kaya ang mga nasabi ni St. Alvin sa mga dance moves? Yung dance. May dance na seducing, ay may dance at may dance na wholesome. Pag ikaw sinayawan ka ng babaeng seducing, may mag-e-erect sa'yo, may mararamdaman ng lalaki. Pero kung ikaw sumasayaw So, yun yung derechahan na kung ikaw sumasayaw ng wholesome, na hindi ka nangaakit, enjoy lang yung parang yung masayang sayaw lang, entertainment diba? lang. Yun ang tama sa mata ng Diyos. Ayan. Pati dance moves, hindi na pinatawad. May mga dance moves daw kasi na seducing. At kapag sinayawan ka ng isang babae ng seducing, may mag-e-erect sa'yo. Diyos ko po, nay ko po. Hindi ko alam kung saan kinukuha ni Alvin itong lakas ng loob niya no, para sabihin itong mga bagay na to. No? Again, lagyan natin ng context. No? Siguro kung nasa isang party ka, inuman, party, ganyan. Tapos may babaeng nilap dance ka. Siguro man merong mag-e-erect sa'yo, no? Kaya ka siguro nilap dance kasi yun yung goal niya. But then again, it doesn't necessarily mean na may right ka ng bastusin yung taong yun. Ngayon, sa context ng sex bomb, kasi yun naman ang pinanggalingan ng lahat ng to ng mga sinabi niya, di ba? Yung steps ng sex bomb ay sexy, seducing. I guess karamihan mag-a-agree sa akin, no, that the sex bomb girls, they are dancing not for men. Hindi sumasayaw ang sex bomb para sa mga lalaki. They are dancing on stage to entertain regardless if you're a man, a woman, child, older person, younger person. Sumasayaw sila para magpasaya ng tao at para hindi maghanap ng lalaking babastusin sila. Also, dance is a form of art where body movements are used to express feelings, emotions, or a story. So kung may quote-unquote erect sa'yo, kasi may nagsasayaw dyan sa harapan mo, again, wala sa dancer ang problema. Alright, so let's move on to our next clip. Sinasabi nila, buti pa yung asawa ni Sunshine, Vice Governor, pinayagan sila mag-concert. Dapat nga hindi Dapat nga, yung asawa mo, ingatan mo. Hindi mo hayaan magsuot ng mga damit na para pagnasahan ng mga lalaki. Okay, sige, patulan din natin to. Total, andito na tayo Sige, pag-usapan na rin natin yan. Tama naman, no, na yung asawa mo dapat protektahan. You must protect them away from harm and danger. But at the same time, I believe that it's their responsibility to keep their partners happy. And it goes both ways, husbands to their wives and vice versa. Both should keep their partners happy. So in my opinion, no, si Vice Governor Alex Castro,
yung husband ni Sex Bomb Sunshine and the husbands of all the other Sex Bomb girls did a great job in making their wives happy. May nangyari bang masama sa Sex Bomb girls nung nag-concert sila? Wala naman. Mukha naman silang masaya. Mukha naman silang nag-enjoy. No? Lahat sila uuwing masaya sa kanya-kanya nilang buhay. Pati nga yung mga nanood ng concert uuwing masaya or umuwing masaya. Ngayon, yung isang dating Sex Bomb girl, hindi ko sure kung talagang masaya ha. Sabi naman niya masaya siya. Pero ewan natin. Ngayon, panoorin naman natin tong clip na to ni Saint Alvin pagdating sa usapin ng fatherhood. No? At may konting pahapyaw si LGBTQIA. Nung 7 si Andre, 6 years old, 5, 4, 3, 2, 1, ang nag-alaga si Lola. Babae. Ganun talaga mga lola, no? Kasama pa si Nasaan si IC? BC. Hindi pa Christian. Nasaan si tatay? BC. Wala. Sino nag-alaga? Si Lola at tita. Ano ang trabaho ng bata? Ang trabaho ng bata, yung ganong edad, mag-absorb ng nakikita, naririnig, at mga sinasabi mo. I-absorb niya lang. Ginagaya nila. Ang mga bata, parang sponge ng panlinis ng pinggan. Sip-sip lang ng sip-sip ng tubig at saka ng sabon. Ngayon, si Andre, ano na sip-sip? Yung pagiging malambot, Nino, ni Lola. Naku, kuhang-kuha mo yung pika ko. Okay, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero, promise, kuhang-kuha mo yung pikon ko today. Hiyang-hiya naman ako sa mga batang lalaki na pinalaki ng mga lola nila. Unang-una, hindi naman lahat ng batang lalaki na pinalaki ng lola o ng mga tita nila ay lumaking bakla. Paano na lang pala kung nagpalaki sa'yo yung single mother mo? Matik ba na magiging malambot ka kasi malambot sila? Kasi babae sila? Matik ba na magiging bakla ka na din? Hindi naman, di ba? Hindi ko magets yung logic nitong si Alvin eh. Busy daw kasi yung mga magulang ni Andre, kaya naiwan sa lola ang pagpapalaki sa bata. Kaya ayun, naging bakla. Pero you know what? Hindi naman special tong senaryo na to. Madaming mga magulang ang sobrang busy sa pagtatrabaho para mabuhay ang pamilya nila. At ang tanging nagbabantay or tutulong sa pagpapalaki ng mga anak nila ay yung mga lola at yung mga tiyahin. So, bakit parang naging kasalanan pa nila kung magiging bakla yung bata? Ang gusto lang naman nilang gawin tumulong sa pagpapalaki ng bata. So, i-imbes na pasalamatan, imbes na i-celebrate natin sila kasi kahit hindi naman nila anak yun, naglaan sila ng oras at ng pagod para alagaan yung bata. Pero heto ka, magpapa-interview and on some levels ay sisisihin mo sila kung ano ang nangyari sa bata. Hiding behind the words of God. Okay, eto, promise, last na to kasi medyo naiinis na ako eh. Still connected to the last clip, no? So let's go ahead and watch this. Nung umalis na siya, lumayas yan eh. Nalungkot ka Pumunta naman. ng Quezon province sa tatay niya. After 2 years, pagbalik niyan, nag-split. Nagladlad na. Bading na. Ba't naging ganon? Pero nung nasa amin, lalaki. Nung umalis, bading na. Pagbalik, bading na. Ano nangyari? Doon nga nakukumpare si Bakit IC, niyo pinabayaan sa province? Sa Quezon? Ba't naging bakla? Wag na tayong magduda. Ngayon, trans na. Tuwan-tuwa pa yung sasabihin mo ang mabuting tatay, yung inaccept yung lalaki mong anak na nagpakabakla, yun ba mabuting tatay? Oy, short answer, yes. Yan ang mabuting tatay. Okay. Iba-iba naman tayo ng belief when it comes to homosexuality. If that's how you gonna raise your child, wala akong say dyan. And most of the people walang say dyan. Ikaw ang parent yan eh. Do I feel bad for gay kids with parents like Alvin? Yes, I feel bad for them. Again, wala akong say kung paano mo palalakin yung anak mong lalaki. But for you to criticize how other fathers will raise their gay kids and calling them wrong is a foot out of line. Who are you to question kung mabuti silang tatay? Kung gumawa si Glock 9 ng kanta para sa bading niyang anak, wala ka nang pakialam dun. Kung maging proud sa social media si Ian Veneracion at Kay Brosas sa mga gay nilang anak, again,
wala ka nang pakialam dun. Who are you to judge them about good parenting? In my book, they are doing their best to raise their children as good people and keeping them happy and safe from harm. For me, yun ang mabuting tatay. Yun ang mabuting magulang. Okay, Diyos ko Lord, nakakapang-init ng ulo. Pero to be fair to Alvin, no, nung pinapanood ko yung mga interviews niya, cringy, medyo cringy yung mga interviews. Pero meron din naman siyang sinasabing tama eh. And meron din siyang sinasabing may punto. Where it goes wrong for me is that most of the time, when he is saying something right, he goes overboard. He then quotes it with verses from the Bible, making it sound like this is the only truth. Don't get me wrong, no? It is okay to share the word of God. It is okay to guide people who are astray using the gospel of the Lord. But if you will use the Bible to be self-righteous, making other people feel less superior, that doesn't sound right. The God I know is forgiving, and the God I know does not spread self-righteousness against women, husbands, and children. Alright, thank you so much for joining me today. Please don't forget to like and share this episode, and don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast on Spotify. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen, or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. And also, if you like the shirt that I'm wearing right now, pakita ko sa inyo. Oh, ayan. So if you like this shirt, available na to for purchase from our friends at Lemonilla. So if you're looking for urban style shirts and caps, I highly recommend Lemonilla. High quality shirts and caps for a fraction of the cost. So visit Lemonilla's page at facebook.com/Lemonilla. Also, if you're a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi natin tatandaan to always stay